Welcome to Adventures in Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Dzień dobry, Adventures with Oli is back. Exciting ang araw na ito dahil ito ang unang episode ng ating bagong segment na Inspiring Stories with Oli. Dito ibabahagi natin ang mga kwento ng ating mga kababayan na nagtatagumpay dito sa Poland para magbigay ng inspirasyon sa ating mga manonood. Sa ating first episode, makakasama natin ang isang student at preschool teacher dito sa Poland. Pag-uusapan natin ang kanyang journey at kung paano siya nagtagumpay at patuloy na nagtatagumpay. This is Inspiring Stories with Oli. My name is Oli. Welcome to Inspiring Stories with Oli. My first ever guest sa segment na ito, ang management student at talented teacher, and I'm so proud of this man, Mr. Winwin. Welcome sa segment, Mr. Winwin, and thank you for joining us. And to start off, can you talk us or tell us about a little bit about yourself and what are you doing here in Poland? Yes, I'm Jerwin de Borja. My nickname is Winwin. I'm 29 years old and I'm originally from Laguna, Philippines. And I'm studying here in Poland as an international student. I'm taking up my master's degree in management and I'm also working as a preschool English teacher. Okay, the second question is, what made you choose Poland as your destination for studying? To be quite honest, Kuya Oli, Poland is not really my first choice. Oh my! As a country for my studies. Of course, you know naman sa Pinas, very sikat yung Canada and Australia sa mga nagbabalak mag-study abroad. So, like them, I also envisioned tinarget ko rin makapunta ng Canada and Australia. However, financially, I was not prepared. My savings were not enough. And it's quite hard to get visa approved sa mga bansang yon. So I said, why not search for a European country na meron namang high quality education and much affordable yung tuition fees. So I stumbled upon Poland, and as I did my research, I saw na yun, perfect siya as a study destination. And advantage na makakapag-travel ka around Europe, not just only Poland. And what you're doing now, you're always traveling and traveling. Okay. So, may mga expectation ka ba bago ka pumunta ng Poland at nag-match ba yung mga expectation na yun sa reality natin dito sa Poland? Actually, I was not really expecting a specific scenario sa isip ko when I came to Poland because when you say Europe, usually ang mga destinations ng mga students is Germany, Spain, Italy. So, yung Poland, as in, nakita ko lang siya on a random Facebook post or advertisement, and then nag-research ako, nanonood ako ng mga vlogs katulad nito about Poland, and yon, yung image ng Poland is naka-base lang dun sa mga napanood kong YouTube vlogs, and pagdating ko dito, it was much more different, sobrang iba, and hindi naman ako masyadong na taken aback, like sa totoo na excite pa ako on my journey here sa Poland. Yun kasi din yung lagi namin sinasabi na kami mga Filipino dito sa Poland na parang kasi makukompare mo talaga ang Poland sa ibang European country na bakit ganun sa Poland, ganito. But kapag nag-start ka ng manirahan dito, makikita mo yung difference. Na parang, mas gusto nilang mag-stay ng Poland kasi iba yung
buhay sa Poland kaysa sa ibang country sa Europe. Oo. Kasi sa ibang Europe, kailangan mo talaga magtrabaho. Mhm. Wala kang time para mag-travel. Kasi Yes. doon lahat ng expenses, sobrang taas ng expenses. Mhm. Tapos yung salary mo parang ganun lang. Eh dito, hindi ganun kataas yung expenses natin, Mhm. pero yung salary ganun din, pero may ipon ka pa. Yes, Nakakapag-travel ka yes, pa I katulad agree. ng Mhm. ginagawa. Tama. Galing lang siya ng Germany. Yes, from Berlin. Yes, and paano ka nag-process ng documents mo papunta ng Poland? At Mhm. ano yung mga steps na ginawa mo para makapunta ng Poland? Well, before going to Poland, habang nagde-decide ako kung nasa Pilipinas pa ako, I was working Mhm. as a technical support sa isang engineering company. And sobrang busy ko, Kuya Oli, that time kasi I'm traveling from Laguna to Quezon City from time to time, a few times a week. Kaya I don't have much personal time to allot para Mhm. mag-process or mag-DIY ng visa ko as a student. So, I took service from an Mhm. educational consultant company na nagpa-process din ng student visa. And through them, naging smooth yung process, hindi siya masyadong stressful sa akin. Mhm. Although, ayun nga lang, alat ako ng budget for that in addition to the budget na inalat ko for my studies and my living here in Poland. Yun lang yung backlash niya. Aha. Yeah. Kung magbibigay tayo ng information sa mga nagbabalak na magiging student Mhm. dito sa Poland, magkano yung estimation mo na nagastos sa pag-apply ng visa mo? As a student visa, yes? As a student visa, siguro, including na siguro yung tuition fee Mhm. na iaalat mo dito for your first year of studies kasi ang requirement lang naman ay yung first year para makaget Aha. ka ng maka-approve Ng visa. ma-approve yung visa mo. Siguro around 400 to 500,000. That's including the tuition fee. Okay. Pero if, for But the whole example, year or just only first month, second month? just that's for the whole year na. So, it's very convenient as Yes. compared to other European countries na yung 400 to 500,000 mo. Although malaki talaga siyang amount in Aha. Philippine peso, it would come a long way if dito sa Poland mo pipiliing mag-study Mhm. abroad. Okay, so being a student and being a preschool teacher sounds challenging for us as you Yes. yes, you need to study hard and you need to prepare yourself for the next day for your work. Yes. So how do you manage your time being a student and a preschool teacher? Mhm. Siguro pareho rin ng mga ibang workers dito sa Poland na nag-aaral din at the same time. It's all about time management and prioritizing parang what's important for the day. Mhm. Parang if you know that you have to do something sa university and it would take much of your focus, Mhm. then prioritize it. And yung work naman kasi is there, although yun nga, kailangan siya pag-usabayin. It's all about time management talaga eh. And yung Mhm. pag-check ng schedule mo sa university and yung schedule mo sa school or sa Mhm. work mo, kailangan mo siyang pagtugmain one way or another. Kaya thankful din ako actually sa management natin kasi very accommodating sila sa students kagaya ko na nag-work Mhm. din as a preschool teacher. And thankful din ako sa university kasi most of my classes have been online. Mhm. So, ayun, malaking tulong din yung online classes kahit na para sa iba hindi siya masyadong conducive for learning. Pero sa akin, it works. So, Mhm. yun. So sa mga hindi po nakakalam, iisa lang po yung pinagtatrabahuhan namin ni Yes. Mr. Wayne. Kaya po tawag ko sa kanya Mr. Wayne kasi tawag ng mga bata sa kanya Mr. Mr. Wayne. Wayne. Yes. And nung una ko po siyang nakita, agad nasabi sa akin ng mga estudyante ko, Mhm. kung kaibigan mo siya, sabi ko, okay, may ingay, hindi ko siya kilala. Pero mukha po kasi siyang Vietnamese, kaya nung time na yun, hindi kami nag-usap. Yes. So nag-hi lang, tapos ganyan. So hindi naman siya nagpakilala din na Pinoy siya. Mm-mm. Ayun. So sa journey mo dito, ano ba yung mga struggles na kinharap mo at paano mo to na hinarap na Mhm. mag-isa? Mhm. Well, as a Filipino migrant na nalayo sa Pilipinas, of course, homesickness is the Mhm. first struggle. Hindi naman ako masyadong emotional na tao, pero there are times na, especially during winter na sobrang gloomy nung
panahon, Mhm. ng environment dito sa Pilipinas, sa Poland, you would really miss the warmth of the Philippines, hindi lang yung weather, kundi pati syempre pati yung company ng family and friends mo. Mhm. So, yun yung una, yung struggle. And pangalawang challenge siguro sa akin dito, which is quite obvious, is yung language barrier. Sobrang layo kasi ng Polish language sa Filipino language. Wala silang commonality at all. Mhm. So, yun, from your daily experience, for example, sa grocery shopping, sa pakikipag-usap mo sa transportation, you would really have to parang make an extra effort para matutunan yung Polish language. Mhm. Kasi although the Polish people, some of them can speak English, not Mhm. a lot would prefer to speak English. So, as a foreigner, kailangan mag-adjust ka sa kanila. So, bukod doon, I think that's the top 2 on my mind na challenge ko dito sa Poland so far. Aha. Yeah. Kasi sa winter talaga, dagdag ko lang, sa winter talaga, ito yung ano to? Ito talaga yung pinaka-stressful sa lahat ng mga Mhm. foreign na hindi naman kinasanayan natin na mayroong winter. Yes. Kasi pag winter na talaga pag winter na talaga, sobrang white, sobrang gray, yun yung color ng stress, alam mo yun? Mhm. Na parang after mong, bago ka pumunta ng trabaho, ang ano ba 'to, mga 'to nakikisama. Bago ka mag-start ng trabaho, ang dark na. Mhm. Pagkatapos mo magtrabaho, ang dark Dark pa na rin. ulit. Wala kang makikitang araw. Mhm. Kumbaga malimit siya kung sunny, pero ganun pa rin yung rotation niya na na madilim. May Yeah. konti lang siyang maaraw, tapos biglang didilim. Mhm. Alas 4 ng umaga, alas 4 ng umaga, summer pala yun. Alas 4 ng hapon. Alas 4 ng hapon, madilim na siya. Yes. So parang gabi na siya. As in, papasok at matutulog ka ng madilim. Kaya sobrang stress. And yung sinabi mo na, ano pa nga yung pangalawang sinabi mo? Yung Yung language. language. As in talaga. Ngayon mas okay pa kasi nung 10 years ago, Aha. pag nagsalita ka ng English, as in talagang hindi ka nila i-entertain. Mm. As in, zero. Yes. And mapupush ka talaga na kahit mag-basic. Yeah. Mhm. At least ngayon, kung mag-start ka English conversation sa kanila, open sila ngayon. Kasi more Mhm. on Gen Z na ngayon, ang daming Gen Z. Yes, Yung marami. katulad niya, Gen Z po siya. Ayun. So, ano yung naman yung pinaka-namimiss mo sa Pilipinas? Ayun nga, na-mention ko na yung family and friends ko sa Pilipinas. Kasi I grew up very sheltered sa Pilipinas na the people that I know, the places that I go to, everything is familiar. Mhm. So, dito napasabak ako, I took the risk without knowing anybody na in a new place with a new language. Sobrang hirap niya. So, yun, namimiss ko siguro yung comfort ng mga tao sa Mhm. Pilipinas. And to add to that, iba rin talaga yung warmth ng mga Pilipino eh. Kasi dito, isa yun siguro sa mga culture shocks ko na halos walang umingiti. Lalo na nung unang Yes. first few months ko, as in, sanay ako na palangiti kasi Aha. ako eh, even sa public. So, dito parang I was forced to tone down Aha. that side of me. So, ayun, yun yung namimiss ko, yung warmth ng mga tao sa Pilipinas, yung food, Mhm. minsan yung climate, kapag, yun nga, tulad, Winter. autumn na and Aha. winter, so yun, mamimiss ko na naman yung init ng Pilipinas. So, ayun, yun talaga yung, siguro, generally speaking, warmth ng Pinas. Aha. Yung, figuratively and literally speaking, yun yung Mhm. namimiss ko. Ganun, nung bago lang din ako dito, yun din yung na-experience ko na parang tayo kasi mahilig tayong ngumiti lagi. Mm-mm. And then one time syempre, ang daming tao sa metro, public Yeah. transportation, tapos ngiti ka, tapos bigla lang may lumapit sa akin na Polish na Aha. no, it's so. Parang, Huh. bakit ka ngumingiti? Yung parang ganun, So, parang negative so sa kanila. nagganon din ako na parang nag-level down ako. Kung baga, kung Mm-mm. tayo masayahin, kailangan natin i-level sa mga Polish na pareho lang din. Mm-mm. And next question, kasi sinabi mo friends. Aha. May mga kaibigan ka ba dito o kaibigan mo na sila sa Pinas o kaibigan mo sila nung nagpunta ka na, nakilala mo sila dito sa Poland? Tulad nga nung sinabi ko kanina, pumunta ako dito without knowing anybody. Ang unang nakilala ko lang dito is someone from the visa agency na tinulungan lang ako for a few days para makapag-adjust. Kasi syempre, which is thankful ako kasi
hindi ako talagang nangapa Mhm. upon my first entry here sa Poland. As in, tinulungan niya ako mag-process ng bank account, ng makahanap ng accommodation. And ayun, siya yung pinakaunang Filipino na meet ko dito. Pero with regards to friends, thankful ako kasi through that agency, nakilala ko Nakamit yung ka. circle of friends ko talaga dito sa Poland kasi we share the same experiences. Students din sila and they're also working and they're also handled by the same agency. So we have the same, we got the same service. And ayun, sila yung parang naging family ko dito sa Poland. Although mag-1 year pa lang kami magkakilala. And sobrang naging comfortable kami sa isa't isa. And nag-vibe yung mga energies namin, yung humor. So, yun, thankful din ako kahit maliit lang yung grupo namin. And yun, May thankful din grupo ako. talaga. Yung grupo kasi parang para sa akin, na-realize ko, importante magkaroon ka ng support system eh. Yeah. Kasi wala kang pamilya dito. So, your family will be your friends. And thankful lang din ako na nakilala ko mga Pinoy tulad nila, tsaka ikaw sa work na, ayun, as in, never pa ako naka-experience ng, or nakakilala dito ng Pinoy na yung may crab mentality na nangihila pa baba. Which is, sa tingin ko, best sa reaction mo, I'm lucky enough. Yeah. And Kasi ilang taon ka pa lang dito? mag-1 year. Yes. Kaya. Yes. And bukod dun sa friends ko, bukod sa'yo, I also live with a Lithuanian guy sa apartment. And yung girlfriend niya is Filipina. Oh. So, I'm very lucky na nakatira rin ako with a fellow Filipina na, yun, from time to time, nagluluto kami together ng Filipino food. So, hindi ko rin masyado na-miss kasi, ayun, Kasi nagluluto. nagluluto rin kami minsan. Aha. Okay, so shout out sa mga kaibigan na Yes, nakasama ko hello. sila sa clubbing once and sobrang saya nila. Parang ako pa yung mas ma-party tapos nung nakasama ko sila parang ako pa yung nahiya. Hindi ko lang paano ako gagalaw. Okay. So, as next question is what about the lifestyle? Pareho ba yung lifestyle ng Poland at ng Pinas? O may malaking pagkakaiba? Siguro may malaking pagkakaiba. Kasi sa Pilipinas, parang lahat sobrang stressful. You know, financially struggling ka. Tapos, papasok ka sa school or papasok ka sa work and uuwi ka. May masyadong malala yung traffic. So, parang every factor ng lifestyle mo will give you stress. I mean, if ikaw yung tipo ng tao na madaling ma-stress, as in, susuko ka talaga sa Pilipinas eh. Ganyan ka. Yes. Ina-accept Pero, mo lahat yung stress. Dito sa Poland, na-appreciate ko yung, bukod sa comfort, yung peace. Kasi dito, parang lahat ng aspects, transportation, easy, yung pamumuhay, yung tahimik siya, kumbaga, dito sa Poland. Yung culturally, tahimik silang mga tao. So, if naghahanap ka ng peace, siguro dito sa Poland, yun yung unang ma-offer nila sa'yo eh, yung peace of mind. So, hindi pwedeng maingay dito? Hindi pwede. By 10 p.m., kailangan mo tahimik na. Wala, Yes. pag magpa-party, halimbawa birthday mo na Wednesday, Yeah. mag-celebrate ka ng Saturday, pero hanggang 10 lang Yes, ng until gabi. 10 lang. Ayun. Aha. So, at saka kahit sa public transportation, Yeah. hindi ka pwedeng mag-ingay, tumawa ng malakas, o Even yung mag-usap. call. Oo, yeah. minsan hanggang ngayon, kahit ang tagal ko na dito, pag makikipag-usap ako sa phone, yung parang hiyang-hiya pa ako. Kasi alam ko na once may pwedeng magsabi sa'yo na maingay You're ka. too noisy, Oo. yeah. Ganon. So, na-mention mo kanina yung culture shock. Ano pa ba yung culture shock sa'yo na na-experience mo dito bago ka pumunta ng Poland? Yung culture shock siguro na pinaka tumatak sa akin is Polish people are, I mean, not majority, not all, but majority, they value individualism so much na parang they can stand on their own, they can live their lives on their own without, connecting too much with others. Even with family? Even with family, They are yes. Little bit detached? Distant, yeah.
Kasi tayong mga Pinoys, we have a strong sense of community. Yes. Yeah. Yeah. So yun And yung I'm so proud of that one. Yeah. That we are Yes. so family-oriented Mhm. and we are too close to everyone. Yeah. Na kahit san dito sa Poland, as long as may Pinoy, kahit hindi mo sila kakilala, makakarinig ka na lang, "Oy, kabayan!" Oo. Ganun. Yan. Ganun So nga, yun, no? yun yung natutuwa ako dito sa 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 Poland sa eh. Poland. Mhm. Yeah. Ayun, so, honest question. Mhm. Masaya ka ba dito sa Poland? Yes. Masaya ako, Kuya Oli. Oo. Masaya naman. Kasi nanonood yung family ko. Masaya naman ako. Hindi, masaya talaga. Ayan. Ano yung nagpapasaya sa'yo na binibigay sa'yo ng Poland? Kasi Kuya Oli, growing up, nasa life goal ko talaga yung to live abroad. Mhm. Siguro makaka-relate sa akin yung ibang mga Pinoy na may mentality na once you're abroad, you will be able to provide not only for yourself, but also, most importantly, for your family. Mhm. So, isa ako sa mga ganong Pinoy na may ganong mindset. Growing up kasi, marami akong tito, tita na they chose to migrate sa iba't ibang parte ng mundo. Mhm. And they were able to provide for their family, for our family. So, isa ako sa mga yun na may ganong idea, may ganong mentality. So, I'm very happy kasi I get to live my parang life dream, kumbaga, na Mhm. manirahan sa ibang bansa, magsumikap dito para makapag-provide sa family natin sa Pilipinas. And siguro, masaya ako sa Poland, sa paninirahan ko dito for almost a year. Kasi nga, tulad nun, sinabi ko, bukod sa peace, I have this sense of independence and freedom dito sa Poland. Parang tulad nga nung sinabi ko, I was so sheltered sa Pilipinas. I grew up sheltered. So dito, I get to choose the places I go to. I get to choose the people that comes into my life. Na yun, which is I'm very grateful. Kasi parang chapter 0 ulit ng buhay ko dito sa Poland eh. So I get to choose whatever is the best for me, thinking that the best for me will also be the best for my family. Yeah. Mhm. And nakakatuwa tong tao na to kasi kahit magta-travel po siya mag-isa. Kaya niya mag-travel mag-isa. Once nagpunta siya ng Gdansk, isa sa Yes. city dito sa Poland, and sabi niya mag-isa lang siya, and sabi ko, mag-isa ka lang talaga kasi hindi ko po kaya yung ginagawa niya na kaya niya mag-travel mag-isa, and sobrang sa mga Pinoy na naging katrabaho ko sa company, siya yung parang nagaanan ako ng loob kasi parang na-inspire ako sa buhay niya na parang ang galing niya kasi ang bata niya, Gen Z, tapos wala siyang takot na gawin kahit mag-isa lang siya. Samantalang ako na parang nasa millennial, alam mo yung parang syempre, 36 na, pero nandun pa rin lagi yung takot ko na takot akong mag-isa, takot kong gawin mag-isa, takot akong sa public magsalita, ganun. Pero siya, wala po siyang hiya. Sa party, Yes. pakantahin siya sa harapan ng mga Polish, kakanta siya. Sasayaw siya at sasayaw. Yes. So, sobrang nai-inspire talaga ako sa kanyang buhay na yung self-confidence niya, as in talagang 100%. Yes. Ayun. So, para sa ating finale, ano yung message mo sa mga kababayan natin na nagbabalak mag-aral at magtrabaho dito sa Poland? Siguro yung message ko sa mga Pinoy na may balak mag-aral and mag-work at the same time dito sa Poland is do not be afraid to take risk, but keep in mind to always have a backup plan. Kasi yung buhay dito sa Poland, although peaceful siya, it's very unexpected. So, you need to have that drive to always take risk. Huwag ka matakot to try everything, tulad nga nung sinabi ni Kuya Oli. Treat every day here as an adventure. Pero, maging sigurista rin na huwag padalos-dalos. Every action, every life decision that you will take here sa Poland, always have a backup plan. Parang always have options, kumbaga. And if gustong-gusto nyo talagang magkapag-aral abroad and mag-work dito sa Poland, just believe na dreams will only stay dreams if you don't act upon them. So,
you need to work really hard para ma-achieve mo yung mga goals mo. At saka pag nag-decide ka na mag-Poland, kailangang i-embrace mo siya na dito ako pupunta ng Poland. Hindi yung may second plan ka na gagamitin ko ang Poland para mag-exit. Yeah. Kailangan i-embrace mo siya para magtagal ka at mahalin mo yung kung ano yung ginagawa mo dito. Para later on, makikita mo yung kung ano ba talaga yung tunay na purpose mo kung bakit ka nandito sa Poland. Para mag-enjoy, para kumita. Yeah. Hindi yung para kumita, pero hindi ka nag-enjoy. Nag-enjoy. Ayan. So, thank you, Wayne, Yes. for sharing your story and may Poland be a part of your success. This is Inspiring Stories with Ollie na laging nagpapaalala na ang sekreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.